Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Pagpatuloy po natin yung series natin sa soteriology. And I believe this is part 17 ng series natin. Part 17 or track 17 kung check nyo. Pero ito ay nasa pang-8 session na tayo ng series natin sa kabuuan ito. Pag-usapan natin ang adoption, ito ang kasunod na part on how are we saved. Natapos natin ang conversion, justification, at ang kasunod niyan ay ang adoption o yung pagkupkop sa Tagalog. Ito ay Greek word na hyothesia. Dalawang Greek word ito or form of two Greek word na huios meaning son and thesis meaning placing or a placing or placement into sonship. Yan ang ibig sabihin mismo niyang adoption or pinatutungkulan ng topic na to. It's a legal term indicating that believers have been given legal privileges of being sons in God's family. Ibig kong sabihin, binigyan ng Diyos ang mga mananampalataya ng pribilehiyo. Ito ay legal na maging anak ng Diyos at maging parte ng pamilya ng Diyos. Let's pag-usapan natin yung iba pang ibig sabihin o ano pa bang ibig sabihin nito. Iba pang mga kahulugan ng pagkupkop. Ibig sabihin po ay isa po dito sa makikita natin sa Ephesians chapter 2 verse 3. Ephesians chapter 2 verse 3 that we are recipient of God's grace. We are recipient of God's grace. Verse 3, tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa. Ang mga nais ng laman ay pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Among them, we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and we by nature children of wrath, even as the rest. Tayo daw ay dating katutubong anak ng kapuotan gaya ng iba. Kung titignan natin sa John chapter 1 verse 12 to 13, ang mga sumasampalataya sa Diyos ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12 and 13. Yun yung mababasa natin sa verse. We are very familiar to that verse. Na kung saan daw ipinanganak hindi sa dugo o ni sa kalooban ng laman, kundi sa Diyos. Ephesians chapter 1 verse 4 and 6. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya. Sa pag-ibig, tayo'y itinalaga sa pagkupkup upang maging Kanyang mga anak. Verse 5 ho yun. Sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban para sa ikapupuri ng Kanyang maluwahating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Just as we chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy, blameless before Him, in love, He predestined us to adoption. Nakikita natin dyan yung salitang adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of His glory, His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. So, bago palalangin ng sanlibutan, tayo'y pinili niya, itinalaga niya sa pagkupkup. Yung pala yun. God is not just saved us from His wrath or para makamtan ang pangako ng kaligtasan, bagkus ang gusto niya pala, itinalaga niya rin tayo, pinili niya tayo
at itinalagay niya tayo sa pagkupkup. Inadapt niya tayo bilang kanyang maging mga anak. At ito ay sa kind intention ng kanyang kalooban. Ang adoption, takes place at the moment we believed in Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Nakamtan natin ang pagkupkup sa oras na tayo ay sumampalataya o nung oras na tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Galatians chapter 3 verse 26, tignan natin. Sapagkat kay Kristo Jesus kayong lahat ay gaya ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ganda, di ba? For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging anak ng Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 1 and 2, 1 John chapter 3 verse 1 and 2, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi sa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. See how great love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such as we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. Makikita natin siya bilang siya. Makikita natin ang Diyos bilang siya. Dahil pag nahayag ang Panginoon, tayo rin ay mahahayag. Dahil sa dakilang pag-ibig niya, tumanggap tayo ng kanyang sonship o yung pagiging kanyang anak. Balikan natin ang John chapter 1 verse 12-13. Subalit lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of God, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pinagkalooban niya na maging kanyang anak ang mga nagsisampalataya sa Kanya. Sumunod po is, adoption gives us the right to call on God as Abba Father or our Father. Sa ibang salin, binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na tawagin natin siyang Ama. Legal ito. Legal ito. Dahil ang ibig sabihin ng Abba Father, ito ay tumutukoy sa pagtawag sa magulang o sa ama ng isang tunay niyang anak. Legal na anak sa dugo o yung genes na tinatawag. So, ang posisyon natin ay isang legal na anak. Hindi lang basta adapt dahil sa papel. Hindi ganun. It is by genes. Yun ang posisyon natin. Tunay na anak. Tunay na anak. Sa Romans chapter 8 verse 15 to 16, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba Ama. Ang espiritu mismo ang magpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang linaw at ang ganda ng verse. For you have not received the spirit of slavery leading to fear again,
But you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Tumanggap tayo ng espiritu ng pagkupkup, kaya naman makakatawag tayo sa Diyos ng Aba Ama. Again, ang Aba Ama, ito ay pagtawag sa magulang o sa ama ng isang tunay na anak. Ganong katindi, ganong kaligal ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi na tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Wala na tayo dun. You are declared right with Him. Napag-aralan natin na nakaraan. Ngayon naman, we are declared as a legally sons of God. At the same time, since legal kang anak, ikaw ay tagapagmana rin. Adoption gives us the right to become joint heirs with Christ. Joint heirs with Christ. Binigyan tayo ng karapatan na maging tagapagmana ng Diyos. So, kung ano ang meron sa Diyos, magkakaroon din tayo. Kung ano ang pag-aari niya, atin din. O meron din tayo. Mapapasayo din dahil ikaw ay tagapagmana. Tagapagmana. 'Di ba sa mga palabas sa teleserye, laging meron tagapagmana. Romans chapter 8 verse 17. At kung ang anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. And if children, heirs also, heirs of God, and heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also glorified with Him. Nakita nyo? Ang nagsasalita dito ay si Pablo. Na-reveal kay Pablo ang katotohanan ito. Kaya makikita nyo yung pamumuhay ni Pablo at ang kanyang pagtitiis sa pangalan ng Panginoong Hesus at ang kanyang patotoo sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil alam niya ang pangakong ito. Na kapag na-reveal ang Panginoon, alam niya ang posisyon niya sa harapan ng Diyos. Alam niya ang future niya sa Diyos. Ephesians chapter 2 verse 6 and 7. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinatupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo'y pinaupong kasama niya. Kumbaga sa upuan ng hari, katabi natin siya. Ang ganda, di ba? If you can imagine that moment in heaven, that moment in the future, pag bumaba ang Panginoong Hesus at maghahari na, nakita nyo? Ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Ikaw na puro kasalanan ang ginagawa, pero ikaw ay pinaupo. You will be singled out by Yahweh sa gitna ng makasalanan, and you will be declared right with Him. Pauupuin kang kasama niya dahil ikaw ay tagapagmana niya ng kanyang biyaya. And of course, adoption gives us the Spirit who assures us that we are indeed children of God. Meron daw tayong kasiguraduhan. Ibig sabihin, hindi puro laway itong sinasabi ko. Binigyan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo'y mga anak ng Diyos. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng
kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Nakita niyo kung sino yung sumisigaw? Yung Espiritu Santo na nasa atin. Because you are sons. God has sent forth the Spirit of His sons into our hearts, crying out, Abba, Father. Isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin na sumisigaw, Aba, Ama. Romans chapter 8 verse 15. Romans chapter 8 verse 15, sapagkat hindi tayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap tayo ng spirito ng pagkupkup, na dahil dito'y tumanggap tayo, Aba, Ama, o tumatawag tayo, Aba, Ama. For we have not received the spirit of slavery leading to the fear again, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. Abba, Father. May exclamation of point, ibig sabihin, sumisigaw. Abba, Father. We cried out. Dahil dito ay makakatawag tayo sa Diyos. And more of that, adoption gives us hope. Adoption gives us hope. Romans chapter 8, verse 21 to 23. Na ang sangkalangitan naman ay magpapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangkalangitan ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang sa ngayon. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili. That the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that we whole creation groans and suffer that pain of childbirth together until now. And not only this, but also we ourselves, having the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan with ourselves, waiting eagerly for adoption as sons, the redemption of our body. Nakita nyo? Yun ang hinihintay natin sa future. Eagerly for adoptions as sons. Naghihintay tayo ng pagkupkup at pagtubos sa ating katawan. Hindi ba pag dumating siya sa pagtunog ng trumpeta, babaguhin ang ating katawan? Yun ang pangako sa atin. At doon natin mararanasan talaga literally ang pagkupkup ng Panginoon. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. 1 John chapter 3 verse 1 and 2. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa naahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag din tayo. See how great love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such as we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will like Him because we will see Him just as He is. Yan ang pangako. Tandaan nyo. Imagine nyo yung mga salita na yan. Makikita natin siya bilang siya. Pag nahayag
ang kanyang kaluwalhatian o glory, gayon din naman tayo ay mahahayag. Bilang summary sa atin pong pinag-usapan, buksan natin ang Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Kayo nooy mga patay sa inyong pagsalansang at ang mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at pag-iisip. And you were dead in your trespasses and sins in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now worked in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lust of the flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Yan tayo dati. 1 John chapter 3 verse 10, sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. By this the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Meron palang children of the devil, no? At may cross-reference pa yan sa John chapter 8 verse 44 at saka sa Acts chapter 13 verse 10. Ano ang adoption? Adoption takes place at the moment na tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Romans chapter 8 verse 15 to 18, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling takot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop na dati dito'y tumatawag tayo. Na ngayon ng espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At ang mga anak ay mga tagapagmana rin. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay niyang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Tinuturing ko ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang nahayag sa atin. When it comes to suffering, alam ni Pablo ang kahulugan ng suffering dahil siya mismo, habang sinusulat niya to, alam niya ang pamumuhay niya ay puno ng suffering. Pero sabi niya, hindi mahihambing. For you have not received the spirit of slavery leading to the fear again, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, and if we are children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also glorified with Him. Nakita nyo yung motivation na inilalapat ni Pablo sa kanyang mga sinulatan. Na sa kabila ng suffering that they have nung kasalukuyan na yon, hindi rin maihahambing yung glorification na naghihintay sa kanila. For I consider that the suffering of His present time are not worthy to be compared to the glory that is revealed to us. Yung glory
yung kalawalatian na na-reveal sa kanila, sa kanya, sa kanila, sa mga Kristiyano. At nawa makita natin ito sa atin mismo. As we walk in our paths. Galatians chapter 4, verse 6 to 7. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. Tagapagmana. Isang napakagandang impact nito. Una sa sinulatan ni Pablo, pangalawa sa mismong Israelita, na hindi na sila alipin. Kaya ganun yung cry out ni Pablo rito bilang isang Israelita. Ito yung na-realize niya. Ito yung hindi sa na-realize pero yung na-reveal sa kanya ng Panginoon na mga katotohanan. No? The one who is taught the world is to share all good things with one who teach him. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Sabi doon. Pagtawag ng personal sa pagtawag ng personal na may relasyon sa Diyos. A family sense or personal sa Ama. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Mark chapter 14 verse 36. Mark chapter 14 verse 36. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang nais ko, kundi ang nais mo. And he was saying, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Ang ibig sabihin po ng heirs ay kabahagi o kasama o tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 6 and 7. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Nakita nyo? Yung pananampalataya natin sa Panginoong Yesus, nagpaupo sa atin in heavenly places in Christ Jesus. In heavenly places. Ibang klase. Mga kapatid, tapos na po ako sa topic na adoption. Nawa ay na-bless po kayo sapagkat ako sa tuwing binabasa ko to, wala na akong masabi. The verse speak itself. Wala na akong dapat pang ipaliwanag. Isa lang ang alam ko. Meron tayong inaasahan sa Panginoon sa langit. Pero hindi maikukumpara. Ano man ang paghihirap na dinadanas natin ngayon, ano man ang sakripisyo, pangungutya na nararanasan natin ngayon bilang isang Kristiyano, pakikipaglaban natin sa laman, ay hindi maikukumpara sa ating kakamtin sa hinaharap. Sa piling ng Diyos. Sa hinaharap. What a master. What a savior. Yun lang ang masasabi ko. Ginawa akong tagapagmana ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos. I'm a sinner. I'm worthy of condemnation. What a master. What a master. What a savior. Mga kapatid, hanggang dito lang po muna. Susunod ay pag-usapan natin ang sanctification o yung pagpapabanal. Yun po ang sumunod na proseso. If you will double check or check
sa atin pong chart. If you have my ebook, ay makikita po niyan. And I believe we already discussed na rin naman yan or pinakita ko sa inyo in the previous presentations. Marami pong salamat, and you are freely na maida-download po ito. Just approach me to Facebook and I will also create a video regarding this sa YouTube. Marami pong salamat.